Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, naghahanda na ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT upang matiyak ang maayos na eleksyon mula sa mga nakikita ng publiko online. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Puspusan ang paghahanda ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang maprotektahan ang integridad ng nalalapit na eleksyon. Sinabi ni Secretary Ivan Jan Uy, humihingi ng tulong sa kanila ang Commission on Elections o COMELEC para maisaayos ang detection mechanism at maipaalam sa publiko kung ano ang mga peking impormasyon, misinformation at deepfake na ginagamit para makapanira ng kandidato sa halalan. Kwento ni Uy, masyadong imaginative at creative ang mga cyber criminals. Dahil sa tuwing may ginagawa ang gobyerno na mapigilan sila, ay humahanap din sila ng bagong paraan upang makaiwas sa batas at mga restriksyon. Gaya na lamang aniya ng carrot and stick strategy na ginagamit ng mga cyber criminals. Ang carrot ay ang paraan para makaakit ng mga biktima sa pamamagitan ng pangakong reward, loans o trabaho. Habang ang stick method naman ay nagpapanggap na ahensya ng gobyerno upang mahikayat ang mga biktima na pindutin ang isang link. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sasagutin na ng PhilHealth ang lahat ng outpatient emergency services sa mga accredited level 1 hanggang 3 ng mga ospital sa bansa. Ang mga outpatient ay ang mga pasyenteng nadadala hanggang sa emergency room lamang. Mabebenepisyohan na rin ng ahensya ang mga outpatient o yung mga pasyenteng nadadala lamang hanggang sa emergency room. Ang mga detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Covered na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang lahat ng outpatient department emergency cases sa mga accredited na level 1 hanggang level 3 na ospital sa buong bansa. Sa anunsyo ng PhilHealth, ito ay nagsimula noong ika-14 ng Pebrero at ang mga kasong ito ay magiging bahagi ng kanilang Facility-Based Emergency o FBE benefit na alinsunod sa Outpatient Emergency Care Benefit Package. Ang naturang outpatient benefit ay bahagi ng bagong package ng PhilHealth para sa taong 2025 kung saan saklaw nito ang mga mahalagang serbisyo sa mga accredited na emergency department ng ospital at mga emergency transport services para sa mga kasong hindi na kinakailangang ma-admit sa ospital. Nilinaw ng ahensya na hindi na kailangang kumuha ng hiwalay na akreditasyon ang mga ospital para lamang sa FBE benefits dahil kasama na ito sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang mga extension facility naman ay kailangang magsumite ng certificate sa kanilang PhilHealth Regional Office na may detalye ng kanilang pasilidad. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantalang naglunsad naman ng Angel Pets ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Animal Assisted Therapy. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, balak ng kagawaran na palawakin pa ang programa matapos ang 6 na buwan upang matiyak ang bisa at sustainability nito. Ang mga detalye ihahatid ni Millie Borja. Umaasa sa Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na mas mapapatunayan pa ng programang Angel Pets ang bisa ng Animal Assisted Therapy sa Pilipinas. Unang inilunsad noong anibersaryo ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS noong October 2024.
Layunin ng Angel Pets na gamitin ang positibong interaksyon sa mga hayop bilang bahagi ng rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga nasa masaselang kalagayan sa piling ng residential care facilities ng DSWD. May 3 pangunahing bahagi ang programa. Una, ang Alagaw Adoptive Life Assistance given by animals o kung saan nagpapadala ng post-doctor dogs sa mga residential care facilities ng DSWD upang maging bahagi ng therapy sessions. Sunod, ang Aral o Advocacy, Research and Learning na nagsusulong ng mga pagsasalik at tamang proseso sa animal assistant therapy. At pangatlo, ang Luna Suri o Healing Assessment na tungkol sa pagsusuri at pagbuo ng assessment tools upang sukatin ang epekto ng therapy. Sinimula ng pilot testing ng programa noong November 16, 2024 sa Marilac Hills National Training School for Girls, isang sentrong kumakalinga sa mga babaeng menor de edad na biktima ng pang-aabusong sexual, human trafficking o mga batang nasa hidwaan sa batas. Nagsagawa rin ng Angel Pets session noong December 7 para sa mga kababaihang may physiological disability sa Sanctuary Center. Ayon kay Gatchalian, balak ng DSWD na palawakin pa ang programa matapos ang 6 na buwang pagsubok upang matiyak ang visa at sustainability nito. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang POS sa naturang programa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na bago sa karamihan ng mga Pinoy ang mahilig sa pag-inom ng kape. Kaya naman bilang mga coffee lovers dyan, alam nyo bang 4 sa mga kilalang coffee shops sa bansa ang napabilang sa World's 100 Best Coffee Shops ngayong taon? Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. 4 na local coffee shops na kumakatawan sa kape ng Pilipinas sa world stage ang nakapasok sa listahan ng The World's 100 Best Coffee Shops. Sa ginanap na 2025 Coffee Fest Madrid sa Spain, nakakuha ng Yardstick Coffee na mayroong 9 branches around NCR ang ika-18 pwesto, ang nakakuha rin ng pinakamataas na ranggo sa mga kinatawan ng Pilipinas. Sinundan ito ng El Union Coffee na nasa 61 pwesto na matatagpuan sa San Juan, La Union. Sumunod naman ang Single Origin Coffee Shop sa ika-83 pwesto na mayroon namang 7 branches in the metro. At huli ay ang Crema and Cream Coffee Roaster sa Quezon City na nasa 86th place. Ang El Union Coffee ang tanging Manilanan-based coffee shop na nakapasok sa listahan ng The World's 100 Best Coffee Shops. Ang mga nanalo ay sinuri ng panel ng specialty coffee experts at mga profesional sa industriya at nagkaroon rin ng public voting batay sa pamantayan ng Specialty Coffee Association. Kinabibilangan ito ng kalidad na kape, barista expertise, customer service, innovation, ambience and atmosphere, sustainability practices, food and pastry quality at consistency. Samantala, nakuha naman ng Toby's Estate Coffee Roasters sa Australia ang unang pwesto. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itatayo na sa lalawigan ng Iloilo ang pinakamalaking desalination plant sa bansa na layong magbigay ng pangmatagalang solusyon sa problema sa tubig sa lugar. Ang iba pang detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Nakatakdang itayo sa Iloilo City ang pinakamalaking desalination plant sa Pilipinas. Inaasahan nitong magbibigay ng pangmatagalang solusyon sa problema sa tubig ng mga Ilonggo. Ang higit 5 billion pesos na halaga ng Metro Iloilo Desalination Facility na itatayo ng Metro Pacific Water kasama ang Suez at Gemco ay inaasahan din na magkakaroon ng production capacity na aabot sa 66.5 million liters kada araw. May kakayahan itong makabenepisyo ng higit sa 400,000 na mga residente ng lalawigan. Ang naturang pasilidad ay gagamit ng Advanced Reverse Osmosis Technology upang gawing portable water ang tubig alat at magbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng tubig kahit pa sa panahon ng tagtuyot. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat sina Iloilo City Mayor Jerry Treñas at Governor Arthur Defensor Jr. sa contractors at sa madadala nitong pag-unlad sa ekonomiya ng naturang lalawigan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umabot na sa higit 100 bilyong pisong investment pledges ang inilaan ng mga local at foreign corporations para sa New Clark City sa Tarlac.
Kaya naman, asahan ng higit sa 100,000 trabaho sa panibagong pledge na ito. Narito ang report ni Dustin Bayog. Nakatanggap ng aabot sa 150 billion pesos na investment pledges ang 9,450 hectare metropolis ng New Clark City sa Tarlac. Kabilang sa mga bagong proyekto ang Bangko Sentral Complex na may halagang 20 bilyong piso, Han Reserve ng Han Development Corporation na may halagang 12 bilyon, gayon din ang PhilInvest Innovation Park at ang 7 bilyong halaga ng STB Gigafactory. Ang New Clark City ay tinuturing na sustainable at disaster-resilient metropolis kung saan tinatayuan ng ilang pasilidad ng pamahalaan, educational institutions at mayroon din para sa sports and recreation at ilang mixed-use areas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang mga naturang investment ay magbubunga sa mas maraming trabaho na aabot sa higit 100,000 partikular sa sektor ng engineering at finance. Binigyan din ito ang kahandaan ng Pilipinas upang maging isa sa mga destinasyon ng high-tech at high-impact investments mula sa iba't ibang sektor at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mas pinaigting pa ng probinsya ng La Union ang kanilang kampanya laban sa heart disease sa pamamagitan niya ng iba't ibang inisyatibo na kanilang inilunsad ngayong buwan. Kabilang na nga riyan ang medical mission handog ng Provincial Health Office ng nasabing probinsya. Ang mga detalye ihahatid ni James Galange. Naglunsad ng iba't ibang inisyatibong medikal ang La Union Provincial Health Office upang labanan ng tumataas na kaso ng heart disease sa kanilang probinsya. Kabilang na mga residente na malayo sa kabiasnan o hindi naaabutan ng tulong medikal mula sa pamahalaan. Ayon sa datos noong 2023, umabot sa mahigit 20,000 ang bilang ng mga pasyente ng cardiovascular disease. Dahil sa mga pagsisikap ng naturang probinsya, nagawa na itong pabain sa higit 19,000 noong nakaraang taon. Kaya naman muling pinaigting ng naturang probinsya ang kanilang kampanya laban sa sakit na ito. Ayon kay Dr. Hermenegildo Velasco ng La Union Provincial Health Office, sa pamamagitan ng inilunsad itong IAT Medical Mission, nagawa na itong magsagawa ng 39 na medical mission na tumulong sa higit 6,000 residente o katumbas ng 57% ng marginalized sector. Ilan sa mga kadalasang sakit ay myocardial infarction, hypertension at cardiopulmonary arrest dahilan ng pagkasawi ng higit 600 katao noong 2024 at 1,300 naman noong 2023. Samantala, isa rin sa kanilang inisyatibo ang pag-promote ng programang Pinggang Pinoy ng Department of Health sa mga paaralan upang mapangalaga ng kalusugan ng bawat pagkaaral. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Aabot naman sa 8,000 runners ang inaasahang makikilahok sa paparating na Women's Run Philippines sa susunod na buwan. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Women's Month. Para sa balitang sports, ihatid yan ni Millie Borja. Inaasahang 8,000 katao ang lalahok sa 2025 Filipina CEO Circle Women's Run PH na gaganapin sa March 9 sa SM Mall of Asia Complex bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Women's Month. Ayon kay Women's Run PH President Nicole de la Cruz sa isang forum, lubos nilang ikinatutuwa ang malaking interes ng mga kababaihan sa naturang event. Sold out daw kasi ang 8,000 slot na mas mataas kaysa sa 5,000 target nila noong nakaraang taon. Ang takbo na iniregalisan ng Run Rio at Fem Strides ay may 1K Kid Dash, 5K, 10K at bagong 16K race kung saan tatanggap ng espesyal na medalya ang mga finisher. Bukod sa Manila Leg, magkakaroon din ang Women's Run PH sa Iloilo sa July 20 sa Festive Walk Iloilo para sa mga tumatakbo sa Visayas at Mindanao. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pasok naman ang isa sa patok na ulam sa hapagkainang Pinoy, ang Pinoy Eggplant Dish o Tortang Talong, sa top 2 ng 50 Best Egg Dishes in the World ng International Food and Restaurant Guide na Taste Atlas. Ang mga detalye panoorin sa report ni Angelica Cosme. Kung best egg dish ang pag-uusapan, abay di papahuli ang isang pagkaing Pinoy. Sa inilabas na listahan ng International Food Database sa Taste Atlas, pumangalawa lang naman sa 50 best rated egg dishes sa buong mundo ang Tortang Talong na nakuha ng 4.4 rating.
Dito nga inilarawan ang Filipino eggplant omelette na madaling lutuin at budget-friendly pa. Suwak mapagahan, tanghalian o hapunan. At syempre, para sob na sob ang chibugan, ternohan ng tomato o banana ketchup. May ilang kainan din ni-recommend ng Taste Atlas na naghahain ng best tortang talong, gaya ng Sarsa Kitchen sa Makati, La Preciosa Restaurant sa Lawag at LZM Restaurant sa May, Tagaytay. Samantala, nanguna naman sa listahan ng 50 best egg dishes in the world ang Ajitsuke Tamago o ramen eggs ng Japan. Habang ang isa pang egg dish na for sure alam din ng marami sa atin ay ang Eggs Benedict ng Amerika na nasa 7th spot naman. Para sa DZRH TV, ito po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang ngumiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.